Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, 70 ka mga sinkholes na diskubrihan sa amenang Sugbo human sa magnitude 6.9 nga linog. Posible pa kining mudaghan. Tanang empleyado sa Kapitolyo nga apektado sa kusog nga linog gihatagan og tag 10,000 ka pesos nga cash assistance. Ban sa overnight parking sa dakbayan sa Mandaue ipatuman. Dulaan 400 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen nadakpan sa Police Regional Office 7. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Mines and Geosciences Bureau 7 nakatala na og labing minus 70 ka mga sinkholes sa Northern Cebu human sa magnitude nga 6.9 nga linog. Lauman pa kini nga mudaghan tungod sa mga aftershocks. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Subsub ang pagsubay sa Mines and Geosciences Bureau sa Department of Environment and Natural Resources 7 bahin sa mga nangahulpang yuta sa norte. Sa gihatag giihap, ana sa 70 ka mga sinkholes ang natala human sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. Kadaghanan nini nagagikan sa lungsod sa San Remigio ug nito mausab sa mga silingang bahin sa amihanang Sugbo. Inisyal pa lang kini tungod kay posible pang madugangan tungod sa nasinating kusog-kusog nga aftershocks ilabi na sa nanglabing mga adlaw. Matod sa supervising geologist nilang si Josephine Aleta nga walay puwas ang pagsubay sa mga kaubanan sa MGB-7 ug sa mga silingang rehiyon ngadto sa ubang dapit. Focus ng office namin ngayon is sinkhole inventory and we're conducting ground penetrating radar survey. May team po ngayon, bagong team from Central Office, Region 13 and Region 6 MGB regional offices. Sila ngayon yung team ongoing na nag-GPR survey po sa mga priority areas. Ana si 70% sa kayutaan sa isla sa Sugbo ang adunay limestones. Natala hinon ang mga sinkholes tungod sa kusog nga pagtayog sa yuta. Laing factor sa pagtubaw nini mao ang pagkuha og daghang groundwater sa ilawom ug pagbag-o sa klima kon climate change. Gawas sa mga kabalayan ug eskwelahan, wala usab makalingkawas sa kakuyaw nga dala sa sinkhole ang mga evacuation sites ug ubang pampublikong pasilidad. If you notice sa mga pictures na lumalabas sa media, if you look at the sinkhole, meron siyang parang extension na space. May cave talaga siya sa ilalim. So ang nakakatakot lang dyan kung interconnected yung ating kuweba sa ilalim. So posibleng mas malaking area yung mahugno o mag-subside. Dapat karon sa MGB-7 nga likayan gyud sa tanang panahon ang mga sinkholes aron malayo gyud sa peligro. Gawas nga papahawaon ang mga apektadong residente duol sa sinkhole. Likayon usab ang paglangoy o pag-inom og tubig gikan sa maong buho tungod sa posibleng kahugaw o contamination nga dala nini gikan sa ilaw. Hino nakigalain sila sa mga concerned LGUs aron mahatag ang rekomendasyon ug mahimuan og dinili ang lakang ngadto sa mga maapektuhang nanimuyo. Activities for subsidence hazard is ongoing pa rin, continuous pa. We intend to cover the whole region
actually buong Pilipinas, lahat naman ng regional offices ng MGP nagkakandak ng car subsidence assessment. Aron hayan nga dili mosamot ang kakuyaw, anda mosanong si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa sugyot gikan sa MGB7. Kini aron masiguro ang tumang kaluwasan sa uban. We take advice and guidance from the national agency, whatever is safe for the people. Of course, safety. Di kita mo progress ani kung atong safety din ato unahon. So safety first. Navarro, CCTN News. Kapin sa duha ka gatos ka mga pulis ug sundao ang gipabilin sa mihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo nga naapektuhan sa 6.9 nga magnitude nga linog. Samtang nagpadayon ang recovery operations, wala usay natala ang PRO7 nga looting kun pagpangawat ug mga pagkaon tungod sa kagutom. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagpabilin pa ang kapin sa 200 ka mga pulis nga gideploy sa mianang bahin sa lalawigan sa Sugbo nga naigo sa 6.9 magnitude nga linog. Tungod kay nagpadayon pa usab ang recovery effort kini ang gipahibaw ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa Police Regional Office 7 atol sa pasidungog sa mga bayani. Bato ni Maranan nga case-to-case basis ang ilang gihimo nga kung kinahanglan nga magpadala pa sila og dugang nga mga personnel ila kini nga buhaton ila nga gigo na usab og 5.0 nga magnitude nga aftershocks ang mao nga dapit. Yes, nandun pa rin yung ating more than 200 but it's a case-to-case based deployment. Pag talagang kailangan dagdagan, hindi kailangan natin dagdagan. Pag medyo hindi naman tayo kailangan masyado, magbabawas tayo para i-refocus natin sa ibang mga law enforcement focus natin. Ipasigarbo ni Maranan nga sa dulan na duha ka semana kapagkatap ang mga pulis norte, walay nahitabong looting kung pagpangawat sa mga pagkaon sa mga establishmento. Mismo ang Pangulo sa Philippine National Police kasi Police Lieutenant General Jose Merencio Nartatis ang bibutyag niini nga nakadaig sa gihimo sa PRO7 tungod kay walay krimen nga nahitabo. Di pasabot si Maranan nga ilang gipangandaman ang pagdeploy sa mga pulis sa norte uban sa armado kusog sa Pilipinas ug Philippine Coast Guard aron masiguro nga hapsay ug malinawon ang maog nga mga dapit nga naapektuhan sa kusog nga linog nga walay bisan usa nga natala nga krimen. 0 focus crimes nga tayo doon and 0 looting incident tayo. As a matter of fact, we were acknowledged by the Chief PNP himself at yun na sinabi niya during one of his press briefing na kinocongratulate niya ang PRO7 personnel for maintaining a very good and manageable peace and order despite the fact na meron tayo kinakaharap na disaster at busy tayo sa disaster response. Ang Direktor sa Office of the Civil Defense, Joel Aristain, bibutyag nganong nga walay nahitamong looting tungod kini sa daghang presensya sa mga pulis ug maayo ang pagpatuman sa seguridad uban sa kasundaluhan. Lakip na nini ang dali nga paghatag sa hinabang sa gobyerno sama sa relief goods gikan sa Department of Social Welfare and Development. Baton ni Aristain nga kung gutom pa ang mga biktima sa linog ug wala mahatagi sa hinabang hayan doon na nahitabo nga pagpangawat sa mga pagkaon dito sa norte. Nagpadayon ang pagpanghatag og hinabang hangtod karon ngadto sa mga biktima sa kalamidad sa norte. Arnold Bustamante, CCTN News. Japanese International Cooperation Agency kun JICA nihatag og 7.7 million pesos nga kantidad sa in-kind donations ngadto sa mga apektado sa linog sa Northern Cebu. Gihangop kini sa Cebu Provincial Government o sa Department of Social Welfare and Development 7. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitunol sa mga opisyal gikan sa Japanese government, pinagi sa Japan International Cooperation Agency kun JICA ang mga gamit sa evacuation site gabukabat yadto sa 7.7 million pesos. Gilangkuban kini sa 250 family tents, 1,500 sleeping bags, 1,500 blankets, 5 ka mga water purifiers, 250 portable jerry cans ug 25 ka mga plastic tarpaulin sheets. Ipahimutang kini sa -5 ka mga LGUs sa amihan ng Sugbo nga hilabihang naapektuhan sa kusog nga magnitude 6.9 nga linog. Gidawat sa makadagkuan sa Department of Social Welfare and Development 7 og ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mong hinabang dungan sa ilang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto sa JICA. Tungod dini, nakita ni Baricuatro nga mas mayong himong sumbanan ang nasod nga Japan kung isgutan ang pagpangandam sama na lang sa kusog nga linog. That's why I was just talking to the ambassador. Iko na
we really have to have an earthquake awareness drill here sa atong probinsya. No? Okay, as you know, ang mga Japanese, they're used to it. It's a way of life for them to have earthquakes. So that's why I asked him, Ambassador, how did you deal with it growing up? And he said that magud sila drill dito every September, yearly na sila drill, earthquake drills. Pasalig si DSWD 7 Director Charlene Marie Lucero nga makiya ngayon usab ang distribution sa maong tabang ngadto sa mga hilabiang apektadong LGUs. Ilabi na nga kinahanglanon ning kasamtangan ang mas luwas nga kasilungan sa evacuation area tungod sa nasinating aftershocks ug mga pag-uwan. Makadawat ani katug yung mga families nga wala pay nadawat from other donors. Karon ang DSWD maumay nag-oversee sa mga camps. There are now 17 camps and close to more than 3,000 family or individuals living in the camps. Usahan dry ka sa mga ahensyang niabag sa mga proyekto sa Philippine government nga nininguhang mapalambo pa ang palibot ug matag kinabuhi. Pinaagi sa ilahang funding ug expertise. Tungod sa maong donasyon, gilagway ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, nga kabay lang kini sa gipalig-ong relasyon tali sa Pilipinas ug Japan, panahon man sa kalisod o di baka sa kalambuan. I think we should be exploring even more opportunities for us to work together with the Philippine government, particularly in the field of disaster relief and disaster management. Paro, CCTN News. Resolusyon nga nag-awhag sa Department of Education sa siyudad sa Mandawi alang sa kasamtangang pagpahigayon og online classes sa tanang mga eskwelahan tungod sa hulga sa aftershock ug linog na pasar sa konseho sa siyudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ka semana nga suspendido ang face-to-face classes sa tanang level sa syudad sa Mandawi. Subay na sa mga nagsunod-sunod nga linog. Ang mga tunghaan gimanduan nga mobalhin og asynchronous o alternative delivery mode sa pagtudlo. Tungod sa mga nahitabong aftershocks, si Consel Jennifer Delmar nipasa og resolusyon ni awhag sa DepEd nga temporaryong pagpatuman og online class sa tanang eskwelahan sa Mandawi. Ang panawagan subay sa pagtayog sa 5.8 magnitude nga linog nga nahitabo sa Bugo City kagahapon nga giingong aftershock sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong Setyembre 30. Sa ilang offices, ma-worry bitaw sa ilang mga anak na kanang na sila sa trabaho niya. Ang ilang mga anak na dito niya naglinog. So we don't want that kanang feeling ba niya. Trauma also, the mental effect on this on our kids. Dugang pa ni Delmar nga kinahanglan masiguro ang kaluwasan sa mga tunghaan sa inspeksyon sa mga opisyal ni adtong Setyembre 30 human sa 6.9 magnitude nga linog sa Sugbo. Nasuta nga sa 48 ka pampublikong tunghaan sa Mandawi, 16 ang report nga nakaangkon og kadaot. Duha niini ang giingong delikado og dili na angay gamiton. Kay nanahini mo si Mayor John Kay hopefully ma-consider. Kay ahat rapod kayo kung 1 week lang online. Naka-prepare na ang mga teacher for online class. Na 1 week ra. So ang DepEd ni hangyo na sa syudad pinaagi sa Office of the Building Official nga i-inspeksyon pagbalik ang mga tunghaan hilabi na paghuman sa 7.4 magnitude nga linog ni adtong Biyernes sa Davao Oriental nga nabatyagan usab sa Sugbo ug ang pag-uhay lang nga 5.8 magnitude nga aftershock. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakadawat o gahinabang ang tanan nga mga empleyado sa Kapitolyo nga apektado sa kusog nga linog og tag 10,000 ka pesos. Kinuman nga giuyunan sa Provincial Board ang resolusyon alang sa cash assistance nga mapahimuslan ngadto sa mga piniling mga trabahante. Apil sa mga makadawat niini mo ang mga nagtrabaho sa upat ka mga tambalanan nga iya sa Kapitolyo sa mihanang bahin sa probinsya. Matod sa resolusyon nga giduso nila ni board members Stanley Caminero o Red Duterte nga dako nga sakripisyo ang gibuhat sa maong mga trabahante bisan sa kakuyaw nga da sa linog. Gihan-ay na sa Human Resources and Management Office ang listahan sa mga benepisaryo sa maong nga hinabang aron mauyunan ni Gobernador Pamila Baricuatro. Muhatag sa ilang donasyon ang dakbayan sa Sugbo o Cebu Provincial Government ngadto sa mga apektado sa magnitude nga 7.4 nga linog sa Davao Oriental. Aprobado na sa Provincial Board ang 5 million pesos nga hinabang sa Kapitolyo aron ihatag sa Provincial Government sa mao nga lalawigan.
Matod ni Gobernador Pamila Baricuatro nga gamiton ang maong pundo alang sa disaster response and rehabilitation didto sa maong dapit. Samtang nakakolekta ang Cebu City Government og kapin 116,000 pesos og dublihon kini ngadto na sa 232,000 ka pesos alang sa cash og in-kind nga donations. Matod ni Mayor Nestor Archibal nga lauman nga madawat sa LGU ang maong tabang karong Miyerkules og posible usab nga personal nga itunol niini. Dulan sa 500,000 ka mga tawo ang apektado human sa maong kusog nga linog didto sa Davao Region niadtong Biyernes sa buntag. Mosunod, ban sa overnight parking sa dakbayan sa Mandaue, ipatuman, kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa atong mga balita. Mandawi gikatakdang mupatuman og ban sa overnight parking sa tibuok syudad. Kinihuman aprobahan sa Mandawi City Traffic Board ang sugyot pag-amendar sa kasamtangang ordinansa kabahin sa illegal parking. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Nahawa na sa mga sakyanan ang duha ka kilid sa Edel Rosario Street sa Santa Cruz, Barangay Tipolo sa Mandawi. Regular ang pagpahigayon o groving sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team sa mga nag-illegal parking. Usa sa gihingusgan karon sa team ang operasyon sa mga nag-illegal parking sa Dan matag gabi. Ang Mandawi adunay kasamtangang ordinansa kabahin sa illegal parking nga napasar niadto pang tuig 2017. Apan matod ni Hil Rituya, ang pangu sa Traffic Department nga adunay pipila ka exemption sa oras ug daan nga wala malakip sa bana. Tungod niini, nasabutan sa Mandawi City Traffic Board nga ipatuman ang overnight parking sa tibuok syudad. Unlawful parking sa mga sakyanan no, mga vehicles, kung doon ay mga kanang especially example sunog or kuan, maglisod og sulod ang ato ang mga ambulansya ana lang ni usa na sa mga reasons no nganong ato ang i-eradicate kanang mga unlawful parking especially during night. Ang sugyot sa Mandawi City Traffic Board nga pag-amendar sa kasamtangang ordinansa ang i-endorso ngadto sa Konseho sa Dakbayan alang sa approval. Usa ka libo ka pesos ang multa sa illegal parking. Nagpadayon usab ang team sa ilang clamping operations matag gabi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pipila ka mga kongresista adunay pagduda sa paglabang sa 2026 national budget nga may kantidad og 6.79 trillion pesos. Apil sa naprubahan sa Kongreso ang kapin 200 billion pesos nga unprogrammed appropriations. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Aprobado na sa Kongreso kagahapon ang nasudnong panudlanan karong 2026 nga may kabat gadto sa 6.793 trillion pesos. Mabot sa 287 ka mga magbabalaod ang pabor sa General Appropriations Bill, samtang 12 ang nisupak ug duha ang abstained. Apil sa napasar ang kapin 200 billion pesos nga unprogrammed appropriations bisan pa man sa dakong pagduda sa pipila ka mga kongresista. Gihulagway ni ML Party List Representative Leila de Lima nga nahimong sayo na lang among matang sa pundo nga igahin na lang unta alang sa mas maynungdanon pang programa sa gobyerno. Alang sa mga kaubanan ni de Lima, ang ngayon kinimawagtangan tungod kay himo ng tinubdan sa mga budget insertions nga magamit sa mga questionable proyekto o di baka pagpangurap. Samtang nakita ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno nga nagmalipayon gihapon ang giingong mga korap nga opisyal tungod sa unprogrammed appropriations. Nakita niya nga posibleng itugyan na ngadto sa Executive Department kung sa habig sa presidente kung asa o unsaon paggamit sa maong pundo. Dason usab ni Gabriela Party List Representative Sara Elago nga mahikawan ang katawhan sa mga nagunang panginahanglanon gikan sa gobyerno tungod lang sa mong matang sa pork barrel nga gipaagi sa unprogrammed appropriations. Gian Navarro, CCTN News. Gitataw ni Mayor Nestor Archival nga lain ang organizer sa gihimong Colon Night Market ug dili ang Cebu City Government. Giaprobahan sa iyang buhatan og business permit ang licensing office ang proposal gikan sa third-party organizer human ibayad og 200,000 pesos alang sa special permit. Mato ni Archival nga ang maong organizer mao inigasto aron pagpahimutang sa mga tindahan sa Dalan Colon. Hinungdan nga giawhag sa mayor ang kinsang nireklamo sa kasamtangang dagan sa night market nga moduol sa iyang buhatan. Kini ang nahimong tubag sa mayor human na masangil si Council Pastor June Alcover nga namahalan ang uban sa tag 6,000 pesos nga abang sa kada tindahan. Buot ni Alcover nga ihunong una ang night market pinaagi sa resolusyon sa konseho gumikan lang sa legal nga kakulian. Giaprubahan na sa mayor, giaprubahan sa BPLO, nagbayad silang 200,000 para ana. And then they're the ones who organize it. And then pagkahuman ang katong nag-organize, giparent niya ang iyang mga tents. What's the problem with that? Ipatuman karong Disyembre ang pagpamaligya og tag 20 pesos kada kilong NFA rice sa syudad sa Sugbo. Kinihuman nga nagpirmahanay ang Cebu City Government og Food Terminal Incorporated alang sa pagpatuman sa maong programa ubos sa benteng bigas meron na.
Gisaksihan sa ubang mga opisyal ang pagpirma sa Memorandum of Agreement sa milabay nga semana sa Cebu City Hall. Matod ni Mayor Nestor Archival nga lakip sa mga priority sectors nga makapalit og baratong bugas mao ang mga senior citizens. Bantayan nila ang maong programa aron masiguro nga ang mga labing nanginahanglan maoy makapalit sa tag 20 pesos kada kilong bugas. Samtang sa laing balita, National Commission of Senior Citizens 7 naghatag na og cash gift sa mga centenarians, mga nonagenarians o octogenarians sa Northern Cebu sugod karong adlaw. Prioridad sa mao nga ahensya sa gobyerno ang mga lugar nga labing naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nag-apod-apod og cash gift ang National Commission of Senior Citizens 7 ngadto sa mga centenarians, nonagenarians ug octogenarians sa Northern Cebu nga labing naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Setyembre 30. Sa datos sa NCSC 7, adunay 1,603 ka mga benepisyaryo ang Northern Cebu ug gilangkuban kini sa mga nag-edad og 80, 85, 90, 95 ug 100. Matod ni Regional Director Jocelyn Tabo-Tabo nga prioridad nila karong simanaha ang Northern Cebu, ilabi na gyud ang nakaangkon og dakong kadaot sa linog tungod kay sila mo'y labing nanginahanglan. We will start with the municipalities of Taboylan, Tuburan, and then we'll go Bugo, Medellin, lahat katong tanan yun nga naa diha. It will be on Tuesday, Wednesday, and Thursday, including the island municipalities of Bantayan and Camotes. Kaganihang buntag na humana og payout ang mga lungsod sa Tabugon, Bourbon, Catmon, Sugod, Tabuelan ug Tuburan kun diin tulo sa mga nakadawat mga centenarians. Ang mga benepisyaryo sa Expanded Centenarian Act nakadawat og tag 10,000 pesos, samtang ang mga centenarians adunay tag 100,000 pesos. Moabot sa 4 milyones pesos ang naapod-apod sa NCSC 7 sa nahisgutan nga unom ka mga lugar. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Philippine Statistics Authority ni pahigayon og tulo ka adlaw nga special national ID registration sa isla sa Panganan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini tungod kay aduna pay kapin 300 ka mga tinun-an sa maong barangay ang wa pay national ID. Ang kasiren hatod ni Cristel Joy Filerca. Nagpahigayon og tulo ka adlaw nga special national ID registration ang Philippine Statistics Authority ngadto sa Panganan Island sa Lapu-Lapu City sugod kagahapong adlaw. Matod ni Barangay Kapitan Junrey Casiao nga nasuta sa Federation of Schools, Parents and Teachers Association nga adunay 313 ka mga tinun-an sa elementary ug high school ang wa pay mga national ID. Hinungdan nga nangayo siya og tabang sa LGU aron nga makaangko na sila og national ID. Samtang ang LGU Lapu-Lapu na ang nakig-alayon ngadto sa PSA. Tinguha sa maong special registration nga makabaton og national ID ang maong mga tinun-an. Apan dugang sa kapitan nga dili lang hinuon mga tinun-an mo'y nakapahimos niini apan lakip na kadto mga residente sa Panganan nga wa pay mga national ID. Samtang nagdalit usab ang PSA og correction sa mga pangalan, birthday ug uban pang mga impormasyon sa national ID. Dugang paniana, mamahimo usab silang makakuha og mga dokumento sama sa birth certificate, death certificate ug uban pa. Suma pa sa kapitan nga mapasalamaton siya sa kahigayunan tungod gid akong tabang na kini para sa mga residente sa Barangay Panganan. So kaluy-an ta kay naay ni kanong dili na sila kinahanglan mo pliti, mo gasto pa sila kaon, mo gasto pa sila pliti. So at least kuan sila diri convenience kaayo nga ari sa atong barangay gid. Kagahapong adlaw 62 ka mga residente ang nakaparehistro para sa national ID, samtang 94 ang nakakuha og mga dokumento. Ang maong special national ID registration magpadayon hangtod ugmang adlaw. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, dulaan 400 ka mga suspitsado sa nagadaiyang krimen na dakpan sa Police Regional Office 7. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick,
father of cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapong palayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, 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 offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, dulan 400 ka mga suspek sa nagkadaiyang krimen nadakpan sa PRO7. Kapin 11 milyones usab ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas
ang nasakmit sud lang sa usa ka semana nga anti-criminality operations. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sunod sa usa ka semana nga anti-criminality operation sa kapulisan sa Central Visayas gikan sa Oktubre 5 ngadto na sa 11, 2025, nakasakmit sila og 11 milyones pesos ka balor sa illegal nga drugas ug pagkasikop sa 399 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen. Kinibisan pa man nga kadaghanan sa mga pulis ang gipadala sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo alang sa recovery effort nga gihimo sa kagamanan sa lalawigan subay sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog nitong September 30, 2025. Sa data nga gipahibaw sa Police Regional Office 7, nakasakmit sila og 1.6 kilos ang gituang shabu nga doon standard drug price nga 11,081,756 ug pagkasikop sa 205 ka drug suspects. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Pero 7 nga ang ilang all-out anti-criminality drive pinasubay kini sa programa sa ilhang acting PNP chief nga mao ang pagpabilin sa kahusay kalinaw aron masiguro ang kaluwasan sa tanang murupyo sa Central Visayas. Samtang nakalusad usab sila og 122 ka mga operations batok sa mga labing pinangita sa balaod nga tungod ani nakasikop sila og 18 ka mga most wanted persons ug usa ka gatos ka tawo nga dunay mga pending warrant of arrest gikan sa korte. Sa 18 nga gilang mga most wanted person, duha niini nalakip sa regional level, unom sa provincial level, duha sa city level ug 8 ang municipal level. Wala usab bulugak ang kapulisan sa kampanya batok lose firearms nga tungod ani nakasikop sila og 18 ka mga suspitsado ug pagkasakmit sa 28 ka armas, usa ka granada ug 54 ka round sa lain-laing kalibre sa bala. Gipakusgan nila ang kampanya batok sa illegal nga sugal sa Tibok Region City. Din 58 ka mga sugarol ang ilaga napusasan nga pulos na napasakan og kaso sa korte. Tungod ining maong kanampusan gidayeg ni Marana nga mga personnel sa palain nga pagukod sa mga kriminal aron dili na kini makahimo pagkrimen. Arnold Bustamante, CCTV News. Kanhi Acting Station Commander sa Malabuyok Police Station nga gitudlo nga nanamastamas sa usa ka 14 anyos nga babay didto sa lungsod sa Inatilan, gitangtang na sa roster list sa PNP o giwagtang na usab ang iyang sweldo human ni nag-absent without official leave. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Human mapasaka ang kasong kriminal ug administratiba sa kanhi Acting Station Commander sa Malabuyok Municipal Police Station sa dihang gipasinginlan nga miamong-among sa 14 anyos nga dalgita dito sa lungsod sa Inatilan, probinsya sa Sugbo nitong September 28, 2025. Sa kadlawon gitaktak na kini sa listahan sa Cebu Police Provincial Office o sa Police Regional Office 7. Mato ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang Acting Director sa Kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, nga naana sa absent without official leave kun awol ang status sa mga police official nga nagranggog police lieutenant ug wala na kini hatagi sa sweldo sa Philippine National Police tungod kay giila na kini nga usa ka pinangita sa balaod gawa sa mga suspitsado dunay laing police personnel nga tawo niya sa Malabuyok Police Station. Ang gipasakano sa kasong administratiba human basuta nga mitabang kini sa pagpaikya sa suspitsado aron dili kini madakpan. Wala na usab moauhag ang CPPO nga mutahan kini sa iyang kaugalingon sanglit sa mosunod nga mga semana human mapasaka ang kaso ngadto sa korte, mugawas na usab ang iyang warrant of arrest ug magsugod na usab sa paglutos ang mga pulis kaniya. The case of this former policeman now on AUL, Mr. Bariga. As far as we are concerned, he is on AUL. He no longer receives his salary or in any form from the PNP. He is considered a fugitive of the law. So he is no longer connected with the Cebu Police Provincial Office or the Police Regional Office 7 and the Philippine National. Gibutyag ni Mangilin nga ang gihimo sa suspitsado nga pag-among-among sa 14 anyos o sa ka-personal nga binuhatan. Bisan pa man nga ang paghimo niya sa krimen o sa siya ka pulis o atubangon niya ang kaso sa personal niya nga kapasidad. Apan niyang giangkon nga nakaapekto sa imahen sa PNP ang gihimong krimen niini. Apan niyang gipasalig nga dili mudupa ang kadagkuan sa Police Regional Office 7 o gipaniguro niya nga mapanubag kini sa balaod. Of course, we will not tolerate this kind of members of the PNP. We will make sure that he will pay for it. He will be prosecuted and answer for his criminal actions. Lang ang gireklamo sa kabanay sa 14 anyos katinunan sa grade 9 sa lungsod sa Malabuyok ang suspitsado human matod pa gilugos dito sa usa ka resort sa barangay San Roque sa lungsod sa Inatilan. Dali nga miro sa lugmanan ta operasyon ng Inatilan Police Station apan wala na kini siyang opisina ang suspitsado kag ituan nga misibat og hangtod karon padayon kini nga nagtago-tago. Arnold Bustamante,
CCTV News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Ang kinabuhi puno sa hagit.